It's 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao, and some stories are watching this Friday, September 27. Police Lieutenant Santi Mendoza has revealed that the murder of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga in 2020 was ordered by former PCSO General Manager Royina Garma and NAPOCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Mendoza made the revelation during the House Quad Committee hearing today. Meantime, the panel cited Leonardo in contempt and ordered his detention for, and quote, consistently lying. He's being investigated for alleged ties to the murder of 3 Chinese drug lords in Davao Prison in 2016. And still in the Quad Committee hearing, dismissed Bamban Mayor Alice Go has been invited to today's inquiry after her arraignment. Through video conferencing earlier, she entered a not guilty plea to qualified human trafficking charges at the Pasig RTC Branch 167. And the Armed Forces of the Philippines successfully delivered essential supplies to troops aboard the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal on September 26. The AFP said it has completed the mission despite the presence of up to 8 Chinese vessels in the area. The operation also included troop rotation to ensure the continuous support for stationed personnel. And joining us today, Ami Pamintuan, Editor-in-Chief to Philippine Star, and sorry po ako ang papakilala ngayon. Storycon's tunay na kaibigan. At abangan po ninyo next week at baka siya mag-file. Di always available. Oh, di always available. Sabi nga ni kaibigan Junex Loronio, di always available Ronald Llamas. Oh. Bakit daw ikaw na lang nagsasalita ngayon? Wala na yata sila maimbita eh. Parang, parang Storycon. Parang Grabe ka naman. We appreciate lang your wisdom. Grabe ka naman. parang marami atang nawalan ng trabaho. Wala naman sahod to. Magpa-file ka ba, Ronald? Paparinig ko. Paparinig ko. May kape namang Manggugulo libre. lang ata, Ami. Nandun sila ng Martes, pero manggugulo lang ata. Wala naman sahod to mga guesting na ito. Ikaw ba may sagot ng kape mo eh? Grabe yung parinig ko. Boss, pwede pala ito nakakain. Ito kape ito, kung may dala nito. 3-in-1 ba yan? 3-in-1? Ha? Hindi, barako to. 3-in-1 ba yan? Barako, masarap to. Kung 3 mo, kaya-kaya namin yan dito. Ikaw na nga. May ayun tasa ka pala na nga ng 1 years dahil pa reklamo. Kung hindi ako magdadala ng kape nito, sagwa ng kape. Hoy, may masarap na kape dyan sa baba. Kaya lang mahal. Sa May 7-Eleven. budget eh. May budget. Kailangan may budget para doon, Ami. Grabe yung number. Parang busy news day today, no? Kahit Biyernes, Ami. Yes. 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 Sa quad Inaabangan hearing. pa namin kung ano nangyayari doon. Kaya iniintay namin kung may iiyak na naman doon sa quad committee. Oho. Baka si Manny Mogs yun, Mogs. Si Manny Mogs nakaabang na naman sa Quad Committee. Si Manny nakakailang punta na dyan sa quad committee Hindi pa rin may hearing na yan. Hindi pa nagsasalita. Oo, nauubos yung siopaw nila doon. Ng Wednesday na. Pero remember, Ng Si Edilberto Leonardo is one of the 5 na iniimbestigahan ng ICC. ICC, Di ba yung pinangalanan na? Oo. Kaya tinitingnan. Anyway, contempt na siya. Cite in contempt na siya. Kakulong. For Ang dami consistently nila, no? lying. Although may Supreme Yes. Court ruling din sa whether you can just jail somebody for lying in a committee. Medyo mataas yung bar ng Supreme Court dyan. So I don't know kung pasok ito. Parang kailangan na rin ng House of Representatives Dami magtayo ng sariling custodial center. Kung lying ay kasalanan. Ang dami na pinapakulong eh. Di ba? Ang dami na contempt na posibleng ma-detain. Ganyan. So, Ami, anong anggulong napulot nyo from that Quad Committee hearing kanina? Pareho din na yun. Yung kay Royina eh. Kasi matagal na rin namang ugong actually yan eh. Na may mga suspicion na baka nga merong mga involved na insider dun sa pagpatay dun sa PCSO board member na yan. And of course, we're watching the weather for the weekend. Baka daw anong pangalan nito? Si Julian. Julian. Julian will become a typhoon, kaya lang hindi yata lumalapit dito sa Philippine landmass. Pero alam mo naman dito, kahit ganyan, baka Hahatak makulan yan. pa rin, hindi ba?
Takin Yes, yung, baka maulan pa rin over the weekend. Tapos na itong ating humid, warm weather. Ang init ngayon, ano? At least yung mga sinampay mo, naarawan Oo, kahit ano konti. tuyo, at least kahit paano. Etong pagpatay sa Ami, etong pagpatay sa isang PCSO board member, hindi naman siguro drug related rin ba to o iba na? Yes. Ibang Hindi PCSO malaman. related. mukhang PCSO related dahil nung bago mag-take over si Garma sa PCSO, kumikita yata yung PCSO ng 12 billion a year. Okay. Nung nag-take over si Garma, wala nang kita. Okay. At saka remember yun ang sinabi sa atin ni Tomas Ismail. Pwede ba walang kita? Maraming bumibili ng Wala, sweepstakes. lugi daw. Lugi. Yun ang sabi ni Tommy Yeah. Osmeña, nandito siya sa atin Yes. Lugi yung PCSO. Lalabas daw siya ng detalye tungkol dyan. Pero 8 billion ang binanggit niyang figure, no? Although we didn't get enough details, pero binabanggit niya na Kasi hindi na yumaman tayo niya quad committee. merong yumaman ng by 8 billion. Medyo malaki-laki yung figure na yon. Oo. So iniintay pa natin yung detalye kasi Tomas, nandun yata si Tommy ngayon, di ba? Kasama ba siya sa Aquad? I'm not sure. Dahil pati pareho yan, Himani Mogato yata, nakalinya pa rin. Magte-testify. Okay, sa politika naman amin, baka may nasagap kay mga bagong balita dyan regarding next week na yung filing ng COC. Yes. Sino pa ba yung Nag-clarify lang Shipping Lacson, independent daw siya. Kasi parang sinasama siya dun sa NPC. partido. Baka yung mga partido, sinasama siya sa ibang party. Sabi niya, he is still running as an independent, although he's part of yan na nga, yung alyansa, yung coalition na nakabol together ni Ferdinand Marcos Jr. Yeah. And I think with a lot of help from his cousin, si Speaker, kasi pati nga istorya namin noong August, medyo malaking involvement doon ni Speaker. O may credit din, napagsama niya yung mga Binay, yung mga Cayetano. Di ba impressive din siya, no? Tsaka And dalawa niyang dalawang presidential rivals candidates niya. na nakalaban ni BBM noong 2022. Yes. Nandun. Manny Pacquiao and Senator Ping Lacson. Yes. Pero lahat kasi yan Yes. gusto sumama sa admin during the midterms Yes. Dahil very powerful ang incumbent during the midterms. Kaya Yes. hindi nakakagulat. No? So you're trying to And say, you Ronald, have na all- pragmatic lang to. Nagiging course. practical and pragmatic lang sila. Of course. At hindi maaasahan na nandun sila hanggang 2028. And Definitely. Coalition lang naman yan eh. Pero Ronald, anong tingin mo dun sa yung sa progressive bloc naman? Yung mga kandidato nila? Medyo mahirap dahil masikip Halimbawa, itong 12 na slate ng admin, yung 10 dyan, halos sigurado na yan. So ang labanan dyan ay yung 2 vacant seats. Tapos yung sa 2 vacant seats na yan, meron ka pang isang bongo na nasa top 4. And Bato, even Bato, malakas si Bato pa rin, ha? Pero si Bato, number 12 na doon sa mga latest survey. Kaya nanganganib siya. Kaya nga. Nanganganib siya. No? Kaya ang labanan dyan, yung last 2. At ang maglalaban dyan ay yung Duterte opposition at saka possibly si Kiko Pangilinan. Pero si Kiko, mga number 14 no? Dahil siguro sa TV5. No? Pero bakit nga ang taas si bakit ang taas si Bongo? Bakit ang taas si Bongo? Kasi sobrang tahimik ni Bongo samantalang si Malasakit Bato. centers po. Samantalang si Bato Malasakit. parating Malasakit centers. Well, talaga it's a malasakit. Combination niya ng pagiging photobomber niya kay Digong, no? At saka Pero tagal na noon. at saka yung Malasakit Malasakit Center. centers. Malasakit. Just 2 years ago no? Tapos yung Malasakit Center na nagpatuloy Tuloy. Talagang siya, high profile siya. Yung malasakit, remember, it's actually part of the DSWD, yung AICS, no? AICS ba yun? Ikes. It's actually Ikes. part of that program. Pero lahat ng malasakit center na binubuksan, nandun siya. And he mingles with everybody, make sure na nandun siya. At saka sinabi ko na nga, maraming probinsya, nandun yung mga posters niya long before. Oo, tsaka Tapos hindi lahat lang ng yun, hindi lang yung tandaan mo dati, pag may sunog, nandun din siya minsan. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. The PTV4, di ba dati? At saka dito sa mga bakbakan Kung may ambulance chaser. laban sa mga Duterte, medyo para siyang ostrich, nakalubog sa lupa yung hindi kanyang siya. ulo. Hindi siya kasama sa binabanatan dito sa Kaya bakbakan. nagagalit yung anak. Kaya nagagalit si Baste. Oo. Baste Duterte. Yes. Ba't ang tahimik mo?
Ba't hindi mo kami dinedepensahan, no? And then right after that statement of Baste Duterte, no, Mayor Baste, biglang nagkaroon a few days lang, nagkaroon ulit ng selfie Oo. with the president. Pero wala pa rin statement. Wala pa rin statement. He doesn't need to talk No naman talk, no mistake. Bok, teka, pasok natin, baka makatulog eh. Si Manny Mogato. Ating One News Defense Editor, Manny Mogato, resource person po siya ngayon sa ongoing Quad Committee hearing sa Kongreso. Pero hindi pa rin natin nakasala. Makabalito tayo. Unang tanong, Manny, anong pagkain, anong merienda dito sa hearing? Kasi I'm sure di ka pa nakakapagsalita. Wala pong meriende. Ayun lang. Walang Kape lang, hopya, kape. walang Kape lang. hopya, Manny. Wala, kape lang kape. Nung isang gabi, iniwan ako ni Mog sa sa press 1 dahil na high blood. 200 over 100. Abay, wag ka na magkape. Blood pressure, tapos kape pa yung tinitira ngayon. Oo. Diba? Oh. Teka, Mogs. Manny, marathon yan. Last session day ngayon. Hanggang anong oras kayo aabutin dyan? Hindi pa, hanggang next year daw to. Yung committee, tuloy-tuloy ba ang committee? Oo. Yung session, yung plenary sa yung Mukhang ititigil. Tuloy-tuloy. maraming iniimbestigahan Tuloy-tuloy. itong Quad Committee hearing na ito. Hindi lang yung Tuloy-tuloy. MOGO. PCSO na rin meron, di ba? At saka itong drug killing. Hindi, actually, yung investigation ngayon, maghapon, about PCSO. Kasi may isang official na napatay noong 2020, si Wesley Barayuga. Yung, May Maraming video mga- pa yun. May video pa nung pinatay. Oo. Hmm. May ito ang malaki, no? May dalawang testigo, isang police lieutenant colonel na lumabas at nagsabi na sila yung yumari. LT call, hindi LT. LT, binasa natin kanina. Oo, LT call. Oo, LT call pala. sabi- Santo Mendoza. Oo, si Mendoza, ang sinasabi niya na on orders of Leonardo and Garma. Okay. Pero Ayun, binanggit nakikita ba ko niya na kung si anong Manny dahilan? sa video. Ayun, nakasilip. Manny, any motive indicated o may nabanggit ba na motibo? Ito kasi si Barayuga, witness daw ng NBI sa mga anomalya sa PCSO. Oo, ito ang sabi nung Kernel na binigyan daw ng kotse ni Garma itong si Barayuga para madaling masundan. Oh, okay. Oo. Tapos binigay yung plate number dun sa hitman. Si Manny, ano sa likod? Oo nga eh. Si Manny parang kang photobomber eh. Oh. Kaya nga po ito banner. Sorry. Tuloy mo kwento, Manny. Ayun. Kaya itong si Kernel Mendoza umiiyak pa na natakot na delikado raw ang buhay niya kaya raw niya sinunod si Leonardo at si Garma dahil natakot siya na baka siya ang balikan pag hindi niya ginawa. Pero ano siya noon? Kung LT call siya ngayon, ano siya noon tsaka saan nakapwesto o Ang nakadetail? major siya noon na siya ang security ni General Cascolan na police chief, PNP chief. Pumanaw na yun. Namatay So, na. Manny, this PCSO-related alleged murder is a whole different issue. Apart from the drug war killings, apart from yung Pogo operations and all that, iba pa to, Manny. Bagong na naman to, bagong kwento to. Mas PCSO related, di ba, Mogs? Related din sa drug war kasi sinasabi ni Colonel Leonardo na involved sa drug si General Barayuga. High value target daw kaya dapat nang mawala. So ginamit indicate lang siya nila yung drug war. Ginamit nila yung drug war para to eliminate him. Okay. So, kabit-kabit, Manny, pero specifically, Barayuga is allegedly a witness of the NBI to anomalies dyan sa Anomalies sa PCSO. PCSO. Oo. Mas Kasi pera-pera to. itong kaninang umaga, nung iniimbestigahan ng Quadcom,
lumalabas na yung asawa ng pinsan ni Colonel Garma in control sa pag-award ng SDL operator. Small town lottery. Okay. Manny, refresh our viewers lang at saka yung mga nakikinig. Sino ulit si Garma? Para konting background. Si Garma isang police officer na malapit kay Pangulo Duterte. Okay. Police Naging Lieutenant police Colonel. chief siya ng Cebu Okay. at inappoint ni Duterte na PCSO General Manager. Yon. Ang mahalaga ron na Mogs, ano yung sinabi ni Mon Tulfo at saka ni Tommy Osmeña tungkol kay Garma? Oy, kismis eh. Ha? Huwag na yung chismis. Doon na tayo sa hearing. Don't touch the malapit sila. president's women. Hintayin natin. Yan ang Attribution sabi. naman eh. No? Hintayin natin pagdating ni former Mayor Tommy Tommy Osmeña. Hindi na tayo quad committee kaya yun sabi ayun yung detalye. So talaga, sabihin natin malapit sila. Ayun. Very, very Kaya close. sinabi ni Tommy Osmeña sa atin, di ba, nagpunta daw siya sa Malacanang, nireklamo niya, at may nagsabi sa kanyang opisyal, who I think is a very high-ranking official in the Duterte administration, Do not touch. nireklamo daw niya si Garma, ang sinabi sa kanya, don't touch the president's women. Women. Okay, quote unquote. Quote po yan Quote from the last unquote. time Quote unquote. Tommy Osmeña Ah. was with us. Oh, tsaka sinulat ni Mon Tulfo. Tulpo. Sinulat ni Mon Tulfo. Mas diretso. Oo nga, sabi siya, taraw. Ay! Manny! Kanina pa kami umiiwas eh. Pero man, may reaction ba siya, no? Si Garma kanina? Di ba? Etong mga latest accusation sa kanya, Deny lahat. meron ba siyang reaction? Deny lahat. Deny lahat. Deny. Wala nang iyak. Oh, Hindi deny na lahat. umiyak. Hindi Hindi siya naman. umiyak ngayon, Oo. Manny. Hindi. Mhm. Oo. Ang umiyak si Mendoza. si Mendoza. So what happens sa Pero Mendoza ano now? yung klaseng denial? May binigay pa ba siyang detalye? Basta plain denial na ano? Ano ba yung pagkaano? Sabi niya, hindi totoo. Ganun lang. Hindi totoo. Oo, Ganun yun lang. Oo. Pero Oo. what happens sa Mendoza now? Is he still active duty, retired? Tapos, okay, saan siya nakadetine? O saan siya nakadetail? Hindi, siya active duty pa rin. Pa rin, Oh. okay. Mm. Okay, so he's now LT Col. Oo, dati siya medyo. Nasaan ngayon si Garma? Nakakulong pa ba siya or whatever? Nasa hospital ba siya? Nandito detain. Detain pa rin siya. Medyo dumadami na nga ang detain rin Oo na nga medyo marami na yan. Magkakapit bahay. medyo curious ang yung ano, yung binigyan... Si Leonardo, kinontempt din eh. Oh, kinuntem. Oh. Yun na nga. Saka Medyo, yung pinsan ni Garma na si Corporal yung Oo. pinsan niya, kinontempt din. Kasi hinire daw niya mga kamag-anak niya as confidential personnel ng PCSO. Anong Correct, sinagot oo. niya nung sinabi yun? Anong sinagot niya nung sinabi yun about her? Sabi niya, in order naman daw. Marunong daw kasi mag-prepare ng report kaya kinuha niya. Oo, in order. Tsaka, above board naman daw. Mogs, ilan ba detention center dyan sa Congress? Parang dumadami yung Isa. nag-detain. Hindi ko nga alam eh. Ang dami Dumadami eh. Oo, dumadami. So, saan nila nilalagay? May kwarto ata rito eh. Oo, pero ang alam ko dyan, dalawa lang yung detention rooms dyan. Eh. Oo, siguro may mga special room. Marami naman sigurong kwarto dyan. Pero baka nga dapat pag-isipan ng Tsaka lawak pag-asa. naman ng Kongreso, Kung magtatayo sila ng custodial center din. Dahil nauuso eh. Diba? Pati Senado Nakausap na ko si rin. nakausap ko si Katabang, yung Bucor. Andito eh. Sabi niya, baka magtayo na rin sa custodial center dito. Seryoso, Manny? yung viewer. I-adapt na lang niya, ganun. Baka hindi joke Oo. yun.
Oo nga, baka hindi joke yun, Hindi Manny. joke yun. Hindi, joke. Oo. Joke lang yun. Sabi Bucor ko nga, eh. joke lang. Sentensado na yung mga sa Bucor eh. Although po, very curious lang na magbibigay di umano ng kotse dun sa victim para madali siyang ma-identify. Oo, madaling Ang hirap. ma-identify. Tuwan-tuwa siguro. Na binigyan ng kotse, ayun pala. Oh, Eh, but there are easier ways of papain. there are easier ways of identifying and tracking a vehicle than giving a car. Oh, kaya pag may magbibigay sa'yo, huwag mong tanggapin. Government car naman yung gastos natin yun. Government car pala. Okay. May nag-ano ba? May nag-second mo, hindi second motion. Meron bang nag-affirm doon sa sinabi ni Mendoza? May nag-second ba? Si Manny ba tinatanong mo? Si Manny. Hindi alam ni Bob, Manny? siya tinatanong mo. Wala ta. Wala. Baka nakatulog. Nawala yata si Manny. Baka tinawag na siya. Oo. Sa wakas. Sa linya pa. Sa linya pa. Mogs. Ha. Nawala siya. Wala. Sige. Wala na humihilik, no? Sige. Okay. Also on the Quad Committee hearing this earlier today, no, parang inamin ni ex-PCSO General Manager Royina Garma na napag-usapan in one of those meetings with other police officers, yung tinatawag na Davao template, quote-unquote. Tinanong sa kanya ni Congressman Paduano kung Stephen pinag-usapan Paduano. yung Davao template at ang sagot ni Garma halo-halo kasi yung pinag-usapan namin. Pero pinag-usapan ba? Napag-usapan po. What is the Davao template? I think by Davao template they meant yung DDS. yes, the how they approach the drug problem in Davao, which they wanted to import here or in Metro Manila or the rest of the country, parang ganun. Pero sana nilinaw nila yung definition ng double template before they started that line of questioning. Kundi otherwise, it can be Papatayin open lahat. to interpretation. Papatayin lahat. Sinabi naman yun ni Rodrigo Duterte during the campaign, di ba? Yan yung campaign I spiel think niya. I'm Mogs gonna is back. kill. I'm going to kill everybody within 6 months. Tapos ang problema. Oo. Akala Sinabi niya yun. kayang ma-replicate nationwide yung ginawa nila sa Davao. Ang nagbigay Actually, na... minado. And it says a lot about our voters that he won by a landslide. Yes. Nung campaign, Kahit sinabi pa nga ganun, niya ang kung ilan pangako niya. Sabi niya, 100,000 ang kanyang ipapapatay. No? Extrajudicially at itatambak niya yung mga Yes. bangkay Feed it to the fish. sa Manila Bay. He never denied it. In fact, nag-shift yung campaign nung napapansin ng mga kalaban niya in 2022 ay in 2016 na bakit ganun tumataas yung rating nito Ang pinapangako niya sa mga botante, papatayin ko lahat ng mga drug dealer. Pero nung Nag-shift, 20... nagkaroon ng nag-shift ng kung ano yung gagawin ng mga rivals niya when it comes to peace and order kasi nakita nila mukhang concern niya ng mga taong bayan noon at that time It was resonating kasi in earlier surveys on Yes. what were the top issues for voters, Yes, nag-surge siya. public order was not on top, not anywhere near on top. So usually ina-address ng mga politiko, inflation, kahirapan, etc. Never yung drug war. Pero ito si Duterte, tama si Ami, pumalo bigla. Yeah. He knew something that Yes. maybe the other candidates did not know The about. Punisher. The Punisher. The Punisher. So I Yes, think ibinalik Manny na niya Mogato is still on the line. Remember, Manny? yung debate natin, Patrick, yung Yeah. debate natin in Cebu, di ba? Remember? Tinitira siya for his human rights record. Buineltan niya Umamin siya Ito, gagawin ko talaga to. Gagawin ko tong He ganito. was I'm gonna volunteering kill. all the di ba? Yeah. He was volunteering all the statements. In fact, his Christmas political ad that year before the elections, he was saying na sa lahat ng mga Sa lahat ng mga drug lord, ito na ang no? huling lahat Merry Christmas ng nyo. kriminal, etc. Ito Yeah. na huling Pasko nyo. Sabi niya, Of course, there are many ways to interpret that, Ami, na pwedeng rhetorical or But hyperbole. considering his record in Pero, Davao, hindi ang nangyari kasi, nung naupo siya, wala yung patay. nagkaroon ng Pero noong 2019, binawi niya. Sabi niya, ni isa wala siyang pinapatay.
Kasi iniimbestigahan na siya ng ICC. Naniwala ka ron, Di ba? Andy? Yung sinabi niya ng 2019, ni isa wala siyang pinapatay. Hindi, yung order, yun yung nuancing nun eh. Wala daw siyang direct order to kill. Ang kanya daw order kapag lumaban. Remember, pag nag-resist, unahan nyo na bago kayo maunahan. Right, right. Bok, teka, si Mogs, baka mahimbing ulit. Nakatulog Mogs, yata andyan ka eh. pa. Mogs, Oo, wala pang naputol, gulo dyan, naputol. Mogs. Yan. Wala Si pa. Mogs. Oo, Ha? Naputol eh. Naputol. Okay, kailan Hindi kayo pa sa sala? ikaw, Mogs. Ha? Wala pa. Dahil Hindi ano ba- pa lang eh, puro si Garma pa eh. Saka si Leonardo. Ah, Anong sasabihin mo dyan, Mogs? Yung sinabi mo dati, ulitin mo lang. Hindi, parang gusto na itanong yung ano eh. Yung Davao Boys. Ay, si Patay. O kasi nandito si Patay eh. So, sorry, si Patay, Tumuting, tumuting si Patay. dating Oo. Davao policeman na nilipat sa Davao Payatas. Kasama ang kanyang tropa. Oo. So, anong, Napasok sa anong itatanong sa'yo, Mogs? Kailangan ba ng security dyan? Papadala ako. Hindi naman. Talaga. Hindi naman. Padala ka lang daw ng Eh, siopaw. Uulitin ko lang naman yung Oo, report wala. ng Reuters. Yung special report yung Pulitzer winning special report ng Reuters. Bok, teka, so yung sorry, balikan ko lang yung kanina si Mendoza, di ba? Santi Mendoza ba 'yun? Mendoza. Oh, Santi Kasi Mendoza. ang laki ng nilaglag niyang revelation pero meron bang sumusuporta sa kanya sinabi? O mag-isa lang siya? dalawa sila. Yung kanyang informant na si Dennis Mariano. Yun daw ang nagbigay ng pera, 300,000, dun sa hitman, si Loloy. No? Pero 200,000 lang binigay. Kasi yung 60, tinago niya, yung 40, binigay na kay Mendoza. Bukol. Oo. So, 200 lang nakuha ni Loloy, yung gunman. Okay. 1/6 na bukol. Oo. So dalawa sila ang nagsasabi nito. Are they going to be put under witness protection or anything? Kasi at saka anong susunod, what happens next? Kasi it's a major disclosure eh. It's a major allegation. Kasi ang ganito, sabi ni Congressman Pimentel, he will recommend daw sa committee na kasuhan tong si Garma at si Leonardo ng murder kung kay Barayuga. Barayuga. Sabi naman ni Congresswoman Dinky Luistro, sabi din dito si Mendoza kasi conspiracy to. Oo. So, Tsaka ano siya mo ba ginagawa mo, nagsasabit ka rin. Okay. So yun, sabit din siya. Okay, kaya nga yung alternate would be witness protection eh. Pero for that to happen, kailangan kasuhan muna yung mga yan. Wala pa. Wala pang ganong sinasabi. Okay. So, Pero pwedeng state witness naman yan eh. Oo. Pwede siyang state witness. Pwede, Kahit pero hindi sumabit pa siya. sinasabi ng mga congressman. Ay, pero pag official ka to o government employee, hindi ka ata pwede mag-state witness? Ano ba? Anong rule doon? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam ang rule. Parang rule doon eh. May sasabi dati si Boying Remulla, si Secretary Remulla, that's one of the things that they have to amend in the witness protection law. Kasi marami raw mga police na gusto mag-testify about EJK, but they cannot because they are not eligible to become state witnesses because of the law. Bakit daw? Oo. Because Ang alam ko lang na hindi pwede yung direct participant. if you're the most guilty, but that's one. Principal, But the other one is if you're a government employer official, you are not ata eligible to be Ayan under the ang witness hindi ko protection program. kabisado, Because you are a government employee. Government official. So, dapat- oo. Mag-resign. Hindi, dapat mag-witness ka pero wala yung mga... you don't fall under the program. but I do You're remember part of yun ang- government, I Hindi guess, ka no? poprotektahan. Oh, I mean, you don't need extra protection or extra... Pero yung witness protection naman natin, hindi katulad ng witness protection Oo. sa US eh. Ang layo. Oo. Baka Baka mas-safe ka pa kung baka mas safe ka pa kung ikaw na lang magtatago sa sarili mo eh. Kasi I remember that, yung interview natin sa The Chiefs with Boying Remulla, sabi niya, mayroong mga Yes. gusto mag-testify sa EJK ng mga police na napilitan na daw Yes. sila. Oo, Pero marami. hindi sila makapag-pronta dahil hindi sila makapag-witness protection. And they have to amend the law.
Yes. Naalala ko lang, Maintindihan. speaking, bagong-bagong Meron witness pang protection isang program, issue yung, dito. naalala nyo yung witness na binugbog ng mga bodyguards ang witness protection program. Parang natatawa ni Olalia. Ami, I don't know if you remember that. Yung isang state witness, binugbog ng mga bodyguard niya mismo. Sabi naman. Pero ganun po. Many decades ago. The Witness- program was just new. Witness protection. Si Manny Mogato, mahihirapan sa witness protection yan eh. Oo, Dahil malit ang yung ipapakain sa kanya, 21 peso meal eh. 21 peso meal ng NEDA eh. Mahihirapan si Manny Mogato dyan. Ang sinasabi si Manny, ano yun, Manny? Then, meron pa Manny, isang ano yung issue sinasabi mo? kay Garma, Oh. yung kanyang ill-gotten wealth. Kasi Yun. Oh. meron pala siyang Alleged. Oo. 23 million peso deposit sa Police sa Savings Loans Association. Hmm. Tapos meron pa siyang 10 million sa isang private bank. Tapos meron daw siyang ibinigay na 50 million peso na pinapalitan into dollars at pinadala sa dati ng asawa sa US. Dating asawa. Napakaswerte ang asawa So, naman niya. dami pera. Sabi ni, Ex, ano? ni Ex yan, Congressman ah. Santos 50 million. Fernandez, saan galing lahat Baka yan? separation pay. Separation. Bakit pinadala ng dating asawa? Ang laki-laki ng perang yan, ah. Yung pa yung pinakamalaking tranche, oh. Yung iba 10 million Eh, lang. hindi Eh. nga ma-explain eh. Isang kwa na yun. Isang Duran-Duran Hindi na-explain. concert na yun. Ito mo ito talaga. Dalawang Senate building na yun. Ano sabi pa, paano nilang nakuha yung mga bank accounts? Nag-lift ba ng bank secrecy law? Baka amla. Hindi ko alam eh. Pero may mga bahay daw eh. 3 bahay. Sa Laguna, sa Cebu, Ah. sa Davao. Diba? Ang dami And eh. Meron pa considering na raw Lieutenant Colonel yan, ano, nag-retire. Baka yung bagong boyfriend ni Garma, mayaman, binayaran yung dati niyang asawa. 50 million. Oo. Pakaswerte ang asawa naman talaga yun. Boyfriend eh. Huwag na natin puntahan yung argumento ni, yung teorya ni Ronald Del Delicato. So, sinasabi niya, yung bagong boyfriend daw. Bagong boyfriend na Babalik na naman tayo dyan. sabi nga ni Tommy Osmeña, don't touch the... Okay. Okay. Alam niyo ba na Kaya parang may isa pa alimony, siyang 50 boyfriend? million. Ha? Ano na? Ano na? May isa pa siyang boyfriend May na isa. si Opor. Manny, delikado tayo dyan. Nakapupos pa sa hearing yan. SPO4. Sa hearing. Sa hearing. Sige, tuloy mo. Kwento mo, Manny. Hearing Eh, mo bata pala pa. eh. SPO4, bata pa yon. Bata pa yon, Ewan Manny. ko. Sarento. Ah. Inamin naman ni Garma na nagkarelasyon siya. Doon sa Sa SPO4. SPO4. Wala namang mali. May mali ba doon, Manny? Hiwalay naman sila. Eh, O, pero kung ano yun siya eh, baka dahil mataas ang ranggo niya, Healthy well, ko. unless Ewan yun. magreklamo yung ano, pwede sexual harassment yun. Oo, pag... Tsaka hindi ba yun, Underling mo yun eh. Underling mo yun eh. hindi ba yung fraternization within the ranks? may rules doon. May rules yun eh. Fraternization eh. May ranggo kasi sila eh. Parang na sexual harassment. Oo, kasi you yun ang cannot- position of Authority. Doon ang galing yung yung statement na don't shit where you're eating. Doon ang galing yun eh. Si Ronald, Ingat ka! Baka bumalik sa siya. Doon ang galing yun eh. Wag yung junior sa'yo. Ayun. Diba? Ganun yung ibig sabihin. Ano kung hindi ka ba delikado dyan? Ako eh. My life is an Ang open... masasabi ko lang, My life is an open book. yung 50 million dun sa dating asawa, mas kung ako yung ex-husband, mas kakabahan ako kung kotse binigay sa akin. especially given the allegation na namigay ng kotse. Lalo na yung namigay, yung iniisip nating namigay. Teka, bago natin iwan yung pera daw, Oh, yung pera na binigay sa asawa, dating asawa, ibinili ng shares sa isang restaurant sa Las Vegas. aba. $50 million. Okay ah. Ayan, Oo. Dollars, ha? Okay. Nasaan na yung Nasaan na yung asawa na yun? Dito, Ha? Kernel din. pulis. Police din. Oo, police Police. din. Teka, ex to no? Ito yung ex. Basta
classmate niya. Oo, ito yung ex, ito yung hiwalay niya. Nalito ka. PNPA money, no? Oo, PNPA magkaklase class sila. 67 or PNPA. huh? Okay, 97. 97, right. Tapos si SPO4, naging magkaano sila nung siya'y PCSO na o nung LT call siya o ano ba? Hanggang PCSO. Nag-carry over? Sumama. Okay. Oo. Bakit Sumama. money, bakit naungkat itong Binitbit. bakit naungkat itong tungkol sa PSPO relasyon with the SPO, senior police officer? Ay kasi yung SPO4, ito yung kumausap sa mga preso na patayin yung 3 drug lord. Okay. Ay, komplikado pala Kasi alam mo naman dyan sa congressman, no? Yung mga congressman, Nakakatakot na napapansin ko, girlfriend. mahilig usisahin yung mga boyfriend ng mga witnesses. Hindi, pero ang gandang pelikula nito. Oo, Wala. Kompleto, may sex and violence eh. So, hindi lang siya sabit sa puso, sabit din siya sa gatilyo. Oo. Pero cool na cool si Colonel Garma. Mukha nga, ito, tinitingnan namin yung video niya, no? Cool na cool. Cool na cool. At saka, Ang haba ang buhok niya. does she have a choice whether to appear or not? Naka-detain ba to si... Alakulong. Detain siya eh. Naka-detain yan. Oh. Naka-detain yan. Pero nakakapag-ayos pa rin money, no? Kahit naka-detain Oh, sa na- Congress. Si Cassie Ong nga Siguro. Nakapag, Sabi nga ni Pakulay tsaka perm. Chairman Kapag Barber, parlor pa. taga-next ito itong investigation eh. Ano yun, money? Ano yun? What again? Sabi ni Chairman Barber, hanggang next ito yung investigation nila. Oo. Matagal to. 4 committees and sanga-sangang issue na. balak mo ba? All pointing to the same, all pointing to one direction, right? Yes, yes. Sanga-sangang issue, all pointing to one Ayaw mo direction. ba, Manny, gumawa ng storya dyan? Gandang storya yan, ha? Manny, baka makapulitzer ka Oo uli nga. dyan. Oh. Screenplay naman, money, pang pelikula. Oo. Pagpamas. Oo. Manny, may abogado Web ba of siya, no? violence. Si Garma? May kasama bang abogado Hindi si yata. Garma? May kasama. Oh. Hindi naman siya binubulungan or whatever kung ano yung isasagot niya. Bawal. Bawal. Oo. Okay. Bakit bawal? Bakit si Ferdinand Topacio noon panayang parang tulong dun sa mga kliyente niya? Alam ko, nakikita ko yung abogado, hindi bumubulong eh. Okay. Kasi medyo matindi tong mga accusation against her. I think she will need dalawa a na. legal advice. Dalawang murder case na eh. Murder na yan, plunder pa yan. Apart from annoying the Quad Committee. Medyo matindi ang mga kasong hinaharap niya. Oo. Okay, Mog, sige. Okay. Laya ka na, laya. Sige, thank you. Laya ka na. May billion Sige. na eh. Hanggang next year ka pa dyan, Pogs. Mox, yung blood pressure mo, ha? Baka mag 200 na naman, over 100, ha? Ay, hindi. Kahapon kasi ang init eh. Oh. Tumirik yung kotse ko kaya ang init. Hala. Tumirik. Pero, purely surprise mo yun, tapos tumitirik ang kotse. Oo nga. Hindi niya tinanggap yung binibigay sa kanyang kotse. Oo. Sino nagbibigay? Huwag mo tatanggapin, money. Sino nagbibigay si Garma? Okay, maraming salamat, One News Defense Editor Manny Mogato. Thank you, Manny. Okay. Sinong sunod nating guest? Ang sunod nating guest ay si Banter. Hoy, pero ang ganda ng kwento ni Manny Mogs kanina. Ang daming lumitaw, 'di ba? Yung allegation ni Mendoza, that's Medyo a matindi huge yun. allegation. Oo, Oo, it's a huge tapos- allegation. Tapos yung 50 million na nakuha ng ex-husband ni Garma. No? That's a bigger revelation. Marami may inggit to. Hindi mo lang mapapasana all ka, pero hindi dapat. At ang takeaway Ang tanong lesson kung dyan, kailan huwag tatanggap magkakaroon ng ng kotse. no? Huwag tatanggap ng Huwag kotse. nagtatanggap ng kotse.
Ang tanong kung kailan magfa-file ng mga kaso kasi medyo seryoso yung mga accusation na yan. I think they better start filing criminal indictments. Di ba? Pero kailangan meron kang malinaw na ebidensya at saka smoking gun bago ka mag-file sa korte. No? Baka bawiin yung mga testimony rito. Oo nga, testimony. Lalo na kung wala ka sa witness protection. No? Yes. Hindi, pero yung murder ng PCSO official, I think hinahandle na yun ng NBI. Baka pwede sila mag-pick up dito sa mga testimony para papailan nila ngayon yan ng kaso. Oh, pero busy ang NBI sa paghahanap kay Harry Roque. Last I heard, may nagpadala daw ng surrender feeler sa NBI si former Yari? Secretary Ah. Roque. So, Oh, dahil medyo Tatanong natin. nangangayayat na siya eh. okay. Hirap yun. Eh. Saka, Pag hindi ka sanay sa Saka underground, ano? pag hindi ka sanay sa underground, hirap nun, ha? Yung tension. tinitingnan din natin yung ano, Stress. yung misis din niya, hindi ba hinahanap din eh. Pero nasa abroad yun. Winartigan siya. Nakalabas ng bansa yung Ba't misis. siya bumabalik? Yeah, Di pa, the last di we pa. heard, she was in Singapore for a medical, Yeah, she medical reason. was in Singapore. Oo. Di Pero pa. may warning yung quad eh. Baka pag hindi daw umattend eh, iko-contempt din yata nila. Kailangan na nila magtayo ng annex doon, ano? Malaki-laki Para ang sa custodial center. custodial center. Kailangan na ng custodial center. Pwede ba yun pag contempt kayo mag-asawa, isang kwarto kayo? Yung ganyan. Pwede ba yun? Pwede? Pwede siguro. Pwede i-request. Eh pag executive assistant, pwede kayo magkasama? Pwede rin i-request mo. Ami? Hindi pa naman pinapatawag yun. Especially kung kailangan mo ng Dito pinapatawag yan. ng medical medical supervision. Mahirap yun, masikip yun. Kung magkakasama kayo, asawa mo, tsaka executive assistant. So Manny was at the Quad hearing a while ago, not as a reporter to cover. Pero ano po siya rin? As a Pero witness. pinakover natin. Kasi Manny nga pala did this Pulitzer Prize winning piece. And Ano ba siya, witness or resource person? Resource person siya. So, pwede siyang hindi mag-take ng oath. Hindi na. Required na daw lahat. Sinabi ng ano. Pinag-take ng oath kahit resource. Yun ang sabi. Oh, gano'n naman talaga eh. Oh. Gano'n naman talaga eh. Kaya nga nagulat ako nung hindi sinagot ni Presiding Chair Congressman Chua yun eh. Yung sinabi Parang ni yun Juan. ang sinagot din niya na mag-take din kahit resource person lang. Yeah. I don't know. Hindi na daw mauulit yun, yung privilege na yun. Sinabi ng mga congressmen, hindi na sila papayag. Whether witness ka o resource person, you have to take the oath. Dahil alam ko, kahit resource person, kinakailangan mag-take ng oath So eh. si Manny Hindi ko- kailangan manumpa rin. Oh, kaya nagulat ako doon sa sinabi ni Juan eh, ni Gloria. GMA na hindi kinakailangan. Yes. Sabi ko, paano, saan niyo nakuha yun? Eh, si GMA yun. Hindi nakuha yun. Remember, Ronald, si Noynoy Aquino and Fidel Ramos faced the Senate. Yes. Pareho silang, they both took the oath Yes. at sumagot sila about controversial issues. Si Ramos, I remember about the, yung mga independent Power producers. independent power producers, sumagot siya dahil kontrobersya yun sa kanya. At saka si Noynoy din. Ano ba? Yung Dengvak siya, si Noynoy. Yes. Yung Dengvak siya issue. Pero I Pero parang sila nag-oath. I also looked it up eh. I think I found the reference ni GMA, yung GR 231854. In fact, si Justice Leonen wrote a concurring opinion about it eh. The defendant cannot be required to be a witness either for the prosecution or for the co-accused, even for himself. In other words, unlike an ordinary witness, yun yung reference to witness, who may be compelled to testify by subpoena, having only the right to refuse to answer, particularly in criminatory question, the defendant, pero ang reference ito is in a criminal action eh. In a criminal action, can refuse to testify altogether. Pero tatlo yan eh. Una, merong kasong nakasampa, criminal action. So, yung right against self-incrimination ay buhay. No? Ikalawa, para mag-invoke ka ng right to self-incrimination, kailangan nandun ka at tinatanong ka. At pagtanong, doon mo sasabihin, I refuse to answer. Hindi I pwedeng invoke my proactive right na against na self-incrimination. inaasahan mo, tatanungin ka. Dapat nandun ka mismo. No? At ikatlo, yung usapin ng oath-taking. No? Yun yung pinagtatalunan. Mag-oath ba o hindi?
But yun nga, I think yung reference ito ni Sarah is if I'm going to be made to testify against myself, then I should not be made to take an oath to testify against myself. Pero hindi ka naman pwede mag-testify eh. Pwede mong i-invoke nga yung right against self-discrimination. Self-incrimination. After taking the oath. Self-discrimination. Namumoka ka. Namukauson ako. But ang tanong ko, Ronald, is it was a budget hearing, Oo. right? Yeah. Do cabinet officials attending a budget hearing all have to take an oath Yes. for a budget hearing? Yes. 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 Pero yung assertion nga ni Gloria is kasi that was brought up this is not she's not an accused. Ang assertion ni Gloria. But look at the way listen to Good the government kasi yung listen to the Privilege privilege speech. speech, ganon. Pero it Parang doesn't ini-imply niya matter. she's accused. It's a privilege speech. Yeah. Ano ba naman yung privilege speech? In- Hindi na. Invoke kasi yung good may government. ganung give and take. It's just a privilege speech. I-involve kasi yung Committee on Good Government, kaya ang feeling ni VP Sara, inuulit ko lang yung sinasabi niya, feeling niya gagamitin yon whatever comes out against her for an impeachment. Pero lahat, Yun ang pinanggagalingan ng kanyang right Pero- against self-incrimination. yes, pero ayun nga, hanggat hindi ka tinatanong, you cannot invoke the right against self-incrimination. Ikalawa, speculative yun eh. Speculative lahat yun eh. Well, also Kasi conversely, dadaldal naman ng mga natin, mga kongresista natin, alam naman natin kung ano na mangyayari. also conversely, impeachment is not a criminal case. It's basically a political Political it's a political exercise. Oo. Kaya nga, oo. Anyway, yan ang yan ang balitaktakan between the two camps. I think that's Yes. I think Actually, may dalawang Supreme Court Justice yung tinanong ko doon. Yun nga yung sinabi nila. No? Hindi mo pwedeng i-invoke yun unless hindi ka tinatanong. No? Doon mo lang pwedeng i-invoke hindi yun. pwedeng pangunahan. Oo, hindi mo pwedeng pangunahan. Pag tinanong ka, doon ka Then pwedeng mag-invoke. you invoke your right At against meron pa yun, self-incrimination. merong precedent yun. Merong jurisprudence yun. Okay. Okay, learned ka nga pala talaga. Hindi, dahil nung na-question yung pagiging learned mo, nag-aral lang talaga ako eh. baka pati ako masabihan. Okay, Bok. Happy weekend. Happy weekend. Maraming Happy salamat weekend. aming pamintuan. Happy weekend. Ang bossing ng Philippine Star at Tito Ronald Llamas, ang bossing ng mga kaibigan. Yan. Just again on Monday at 4 p.m. for the Storycon. I'm Edwin Gao. I'm Patrick Paez. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.